naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tuwing sumasapit po ang ikatlong linggo sa buwan ng Enero, ang buong Pilipinas, ang buong simbahang Katolika sa Pilipinas ay nagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. At tayo pong mga Pilipino, malalim ang ating debosyon sa Santo Niño. Kaya nga karamihan sa atin, marahil lahat pa nga tayo, may kanya-kanyang imahe ng Santo Niño sa ating mga tahanan. Tama po ba? Kaya maari lang din po at pwede nating batiin ang isa't isa din ng Happy Fiesta. Napakasaya ho ng fiesta ninyo. Happy Fiesta ho, no? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kapag pinagdiriwang po natin ang Santo Niño, ang nakikita po natin ay ang batang si Jesus. At tila malaking kabalintunaan na si Jesus ay tila isang bata. Ngunit alam naman natin mga kapatid na si Jesus ay naging tao na kagaya natin. Pero kapag sinabing si Jesus bilang Diyos, alam natin na siya ay nasa rurok. Mataas ang tingin natin sa Kanya. Pero hindi natin maisip na siya ay isang paslit o isang bata. Kapag sinabi pong isang bata, alam natin na meron itong kapilyuhan. Tama po ba? Naalala ko po nung bata pa po ako, meron ho akong tsuhin na lagi kong sinasabihan na gusto ko nang tumanda. Di ba kapag bata ka, yan naman ang gusto mo lagi eh. Gusto mo nang tumanda. Kaya sabi ko, lagi kong sinasabi sa kanya, kailan ba ako tatanda? At laging ginagawa ng tsuhin ko, tataas niya yung kanyang kanang kamay at sasabihin niya, kapag naabot mo yung kamay ko, ibig sabihin nun, matanda ka na. So mula nung bata ako, inaabot ko yung kanyang kamay. Dahil ang bata, gusto niyang tumanda. Pero nakakatawa din naman kapag tayo ay tumanda na, ang gusto naman natin, ano? Bumata. Talaga ho, ha? Ano? Oh, gustong bumata. No? Kaya kung ano-anong nilalagay sa muka, kung ano ang nilalagay sa buhok,
para lamang magmukhang bata. Pero mga kapatid, alam natin na ang isang bata may kahinaan. Tama po ba? Ang bata may limitasyon. Ang bata may kakulangan. Kaya nga, hindi natin pwedeng makita na ang Diyos ay may kahinaan, may kakulangan, at may limitasyon. Pero sa araw na ito, mga kapatid, ayan si Jesus bilang bata. At ipinapaalala sa atin ng kapistahan na ito na sa buhay natin, okay lang na tayo ay may kahinaan. Na sa buhay natin, okay lang na tayo ay may kakulangan. Na sa buhay natin, okay lang na tayo ay may limitasyon. Dahil hindi naman tayo perpekto. Pero kagaya ni Jesus nung siya ay bata, saan siya kumuha ng lakas? Sa kanyang pagkadiyos. At ang kanyang pagkadiyos ay nagmula saan? Sa Diyos Ama. Nangangahulugan mga kapatid na sa buhay pananampalataya natin, tayo bilang mga anak ng Diyos, kailangan natin ang Diyos. Sa iyong kahinaan, sa iyong kakulangan, sa iyong limitasyon, kailangan mo ang Diyos. Father, matanda na ako. Kailangan ko pa ba ng Diyos? Mga kapatid, di ba minsan kahit matanda ka na, mas lalo mong higit na kailangan ng Diyos? Dahil kapag ikaw'y tumatanda na, hindi lang naman lumalago ang iyong pag-iisip, minsan ang iyong pangangatawan ay nanghihina din. Kaya nga ang kabataan, mga kapatid, ay hindi lamang sa edad. Ngunit ang kabataan ni Jesus, sa pamamagitan ng Santo Niño, pagpapaalala sa atin, tayo'y mga anak ng Diyos. At kung tayo'y mga anak ng Diyos, tunay nating kailangan ng Diyos dahil tayo'y bata. Bata sa harapan ng Diyos na tunay na dumidepende at nangangailangan sa Diyos. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba siyang bata? Sabi nung isa, salamat. Mukha akong bata ngayon. Pero bata ka dahil sa tulong ng Santo Niño, ipinaalala sa iyo na tunay mong kailangan ng Diyos. Ano man ng iyong edad, bata ka man talaga, o puti na ang iyong buhok, kulang ang buhay kung wala ang Diyos. Kulang ang buhay kung wala ang mahal na pong Jesus Nazareno. Amen? Pangalawang bagay, mga kapatid, sinabi po sa ating unang pagbasa para sa araw na ito, mula ho kay Propeta Isaías, nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Ang bata po, sabi ho ni Jose Rizal, ay ano? Ang pag-asa ng Ano ho sabi ni Jose Rizal? Ang kabataan ang kayo daw ang pag-asa ng bayan. At kung naranasan na ang kadiliman, mga kapatid, ano ang sinasabi sa ating unang pagbasa? Huwag manatili sa kadiliman, bagkus mamuhay sa liwanag ni Jesus. Kung ang kabataan ay hindi nakukuha sa edad, mga kapatid, nangangahulugan na ang bawat isa sa atin ay pag-asa, hindi lang ng sarili nating bayan,
kundi pag-asa sa bayan ng Diyos. Kung ang kabataan ay hindi lamang sa edad, mga kapatid, ibig sabihin, ang bawat isa sa atin nang nakaranas ng kadiliman ay pwede nang magbahagi ng liwanag. At saan nagmumula ang liwanag na ito, mga kapatid? Kay Jesus. If you have lived in darkness, my dear friends, do not stay in darkness. Live in the light of Jesus. At yun ho ang tunay na pag-asa. Naniniwala pa ho ba kayong may pag-asa ang bayan? Naniniwala pa ho ba kayong may pag-asa ang bayan? Parang wala na ho kayong paniniwala. Uulitin ko ho sa pangatlong pagkakataon. Naniniwala pa ho ba kayong may pag-asa ang bayan? Maging liwanag ni Kristo. Maging bata na nagbibigay liwanag kay Kristo. Panghuli, mga kapatid, sa kapistahan ng Santo Niño, makakakita po tayo ng iba't ibang itsura o pananamit ng Santo Niño. Tama po ba? Nakakita na po ba kayo ng Santo Niñong nagbabasketball? Sa Tondo ho, nakakita na ho ba kayo ng Santo Niñong bumbero? Nakakita na po ba kayo ng Santo Niñong pulis? Nakakita na po ba kayo ng Santo Niñong kontraktor? Alam niyo po, isang beses, pumasok ko ako sa isang barberia. At tuwang-tuwa po ako dun sa Santo Niño nila. Sabi ko dun sa Santo Niño, sabi ko dun sa mga tao dun sa loob ng barberia, napaka-cute naman ho ng Santo Niño ninyo. Bakit? Imbis na scepter ho yung hawak, gunting. Imbis na mundo po yung hawak, alam niyo po kung ano ang hawak? Pang-spray ng buhok. Sabi ko, talagang inayon ho ninyo sa buhay ninyo si Santo Niño. May mali ho ba doon? Wala naman. Dahil ba kayo ng pagpapaalala sa atin na tunay na nakikiisa sa atin si Jesus? Pero sa araw na ito, mga kapatid, baka mas magandang pagnilayan po natin na hindi lang dapat ang Santo Niño ang umaayon sa buhay natin. Hindi ba dapat tayong mga mananampalataya ang umaayon sa buhay ng Santo Niño? Huwag niyo lang bihisan ang iyong sarili, huwag niyo lang bihisan ang Santo Niño dahil ganoon ang pamumuhay ninyo. Bagkus, mamuhay kayo dahil ganoon ang pamumuhay ng Santo Niño. Kung namumuhay ang Santo Niño ng may kapakumbabaan, dapat mamuhay ka rin ng may kapakumbabaan. Kung namumuhay ang Santo Niño si Jesus ng tunay na dumidepende sa awa at pagmamahal ng Diyos, mamuhay ka din na dumidepende sa pagmamahal ng Diyos at sa awa ng Diyos. Huwag lang ang Santo Niño ang gumaya sa buhay mo. Hayaan mo na ikaw din ang buhay mo ay gumaya sa buhay ng Santo Niño. Amen? Mga kapatid, sa araw na ito, si Jesus ay naging bata. At paulit-ulit ko pong sasabihin na ang kabataan ay hindi lamang sa edad, kundi pagpapaalala ng kapakumbabaan na sa buhay natin, kailangan natin ng Diyos. Sa araw na ito, pwede tayong maging bata. Huwag lang mag-isip bata. Pwede tayong maging bata bilang mga Kristiyano.
Pwede tayong maging bata bilang isang Katoliko. Pwede tayong maging bata bilang isang deboto. Dahil tunay nating kailangan ang Diyos. Sabi sa ating ebanghelyo, tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila, at ang sabi ng Panginoon, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa pinaghaharian ng Diyos. Kung gusto natin mapabilang sa kaharian ng Diyos, panawagan sa atin sa araw na ito, sa tulong ng Santo Niño, maging bata. Amen.